Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 61-65, Abiso sa kritikal na sakit. Hanggang sa umalis si Janice Swan ay natahimik ang private room. Si Julia Stewart ay nakaupo doon na walang laman, ang kanyang mga mata ay namumula. Sampal. Hinamplas ni Manuel Bennett ang kanyang palad sa mesa at galit na sinabi, "Ano ba?" Pagkatapos ay tumingin siya kay Julia Stewart at inaliw siya, "President Stewart, huwag kang mag-alala. Huwag mong hayaang makaapekto ang ganitong uri ng tao sa iyong kalooban. After our new product is launched, sasampalin natin sila ng malakas. Sa panahong iyon, kahit na magmakaawa sila na makipagtulungan sa amin, hindi kami magtatrabaho sa kanila." Lumingon si Julia Stewart kay Manuel Bennett at nabulunan, "Manuel, mabubuhay ba talaga ang kumpanya natin, makakakita ba ito ng magandang kinabukasan?" "Oo, tiyak." Mariing tumango si Manuel Bennett at nagpatuloy, "Sige, Julia, huwag ka nang malungkot. Huwag tayong masyadong mag-isip ngayon, at tumuon sa pagbuo ng ating bagong produkto." Ngumuso si Julia Stewart, pagkatapos ay inilagay ang kahon ng regalo sa kanyang bag at tumayo, "Manuel, bumalik tayo sa kumpanya." "Okay." Tumango si Manuel Bennett at lumabas ng coffee shop kasama si Julia Stewart. Kasabay nito, Central City Hospital. Sa labas ng operating room. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may regular built na frame at isang parisukat na mukha na pabalik-balik sa labas ng pinto, mukhang balisa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang pinakamataas na figure ng Administration for Industry and Commerce, si Bill Sheehan. Kasama niya ang dekano ng Central City Hospital na si Laird Tennant. Medyo balisa rin si Laird Tennant sa sandaling iyon. Hindi nagtagal, ang anak ni Bill Sheehan ay nagkaroon ng matinding aksidente sa sasakyan sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan at isinugod sa ospital. Bilang dean ng Central City Hospital, nang malaman niya ang pangyayari, siya ay nagmadaling lumapit at inayos ang doktor na maoperahan ang anak ni Bill Sheehan. Ngunit ngayon ay kalahating oras na, at wala pa ring balita mula sa operating room, kaya labis siyang nag-aalala. Kaibigan din niya si Bill Sheehan, at kung may mangyari sa kanyang anak, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Bill Sheehan. Pero ngayon, ang tanging magagawa niya ay maghintay. "Laird, magiging okay ba ang anak ko?" Napatingin si Bill Sheehan kay Laird Tennant nang may pag-asa. Inalaw siya ni Laird Tennant, "Bill, huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang pinakamahusay na doktor sa aming ospital para iligtas si Maggie. Magiging ligtas si Maggie." Paos na sinabi ni Bill Sheehan, "Si Maggie ay ayos lang. Mayroon lang akong isang anak na babae." Sinabi ni Laird Tennant, "Magiging maayos ang lahat, tiyak." "Bill, anong nangyari kay Maggie?" Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod mula sa isang malayong lugar, ito ay si Janice Swan. Nabulunan si Bill Sheehan at sinabing, naaksidente si Maggie sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan. Sumasailalim siya sa emergency surgery. Nang marinig ang balitang ito, malakas na nanginig ang katawan ni Janice Swan at halos bumagsak sa lupa. Nagmamadaling lumapit si Bill Sheehan para tulungan si Janice Swan at sinabing, "Janice, sinabi ni Laird na magiging maayos si Maggie." Si Janice Swan, nakitang-kita ang sama ng loob, malakas na hinampas ang kanyang mga kamao sa dibdib ni Bill Sheehan at umiyak, "Bakit na aksidente si Maggie? Paano ito mangyayari?" Nalungkot din si Bill Sheehan, "Janice, calm down. Tumahimik ka. Paano ako kakalma? Si Maggie ay 8 taong gulang pa lamang." Hinawakan ni Janice Swan ang sarili niyang buhok, napaluha habang bumuhos ang mga ito sa kanyang mukha. Nang makita ang pagluha ng kanyang asawa, napuno rin ng luha ang mga mata ni Bill Sheehan. Nakatayo sa malapit, hindi alam ni Laird Tennant kung paano sila aaliwin, kaya napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng operating room. May lumabas na attending physician. "Nandito ba ang pamilya ng pasyente?" "Dito, dito." Nagmamadaling lumapit sina Bill Sheehan at Janice Swan. Sinundan sila ni Laird Tennant at agad na nagtanong, "Dr. Winslet, kumusta ang sitwasyon?"
Bilasan mo at sabihin sa amin, kamusta ang anak ko? Malakas ding tanong ni Janice Swan. Oo, pakisabi sa amin. Nag-aalala ring nagsalita si Bill Sheehan. Tumingin si Dr. Winslet kay Bill Sheehan at sinabing, Commissioner, ang iyong anak na babae ay nasa malubhang kalagayan, nagbabanta sa buhay, kaya mangyaring maging handa sa pag-iisip. Pagkatapos nito, naglabas siya ng paunawa sa kritikal na sakit at panulat at ibinigay ito kay Bill Sheehan, na nagsasabing, Commissioner, pakipirmahan. Paunawa ng kritikal na sakit. Nang makita ang paunawa ng kritikal na sakit sa kamay ni Dr. Winslet, napasigaw si Janice Swan at bumagsak sa lupa. Napatulala rin si Bill Sheehan, nanginginig ang buong katawan, hindi makapansin ng matagal. Nakakunot ang noo na tanong ni Laird Tennant, Dr. Winslet, ganoon ba talaga kalubha ang sitwasyon? Tumango si Dr. Winslet at sinabing, Oo, Direktor Tanner, natatakot ako na mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Pagkatapos ng lahat, ang pasyente ay masyadong bata. Mayroon siyang maraming comminuted fractures at matinding pinsala sa kanyang internal organs. Kaya, tumigil ka sa pagsasalita, tumigil ka na sa pagsasalita. Si Janice Swan, na parang baliw, ay tumayo, hinawakan ang kamay ni Dr. Winslet, at sinabing, Doktor, pakiligtas ang aking anak na babae. Kung may iligtas mo ang aking anak, bibigyan kita ng kahit anong halaga. Miss, hindi pera ang usapan dito. Napabuntong hininga si Dr. Winslet at nagpatuloy, mag-sign ka dali. Kapag mas maaga kang pumirma, mas maaga tayong makapag-opera, at ang iyong anak na babae ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Hinimok ni Laird Tennant si Bill Sheehan, Bill, pirmahan mo. Si Bill Sheehan ay nanginginig na kinuha ang paunawa at panulat sa kritikal na sakit at pinirmahan ang kanyang pangalan. Binawi ni Dr. Winslet ang paunawa sa kritikal na sakit at pagkatapos ay naglakad pabalik sa operating room, isinara ang pinto. Laird, makakaligtas ba ang anak ko? Tanong ni Bill Sheehan sa nanginginig na boses, may luha sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Laird Tennant bagkus ay napabuntong hininga lamang siya ng malalim. Ngayong nailabas na ang abiso sa kritikal na sakit, nangangahulugan ito na ang sitwasyon ay napakaseryoso, at ang pagkakataon ng pasyente na mabuhay ay maaaring mas mababa sa 30%. Nang makita ang pananahimik ni Laird Tennant, hindi na napigilan ang mga luha ni Bill Sheehan at bumagsak. Umupo si Janice Swan sa lupa habang umiiyak, Maggie, huwag kang mamatay. Paano mabubuhay si nanay kung wala ka? Natahimik sandali si Laird Tennant, pagkatapos ay nagsabi, Bill, naisip ko lang ang isang tao na maaaring magpagaling kay Maggie. Sino ang makakapagpagaling kay Maggie? Tinitigan ni Bill Sheehan si Laird Tennant, puno ng pananabik ang mga mata nito. Tumigil din sa pag-iyak si Janice Swan at tumingin kay Laird Tennant. Nagpatuloy si Laird Tennant, ang doktor na tinutukoy ko ay dalubhasa sa tradisyonal na gamot. Tradisyonal na gamot. Natigilan si Bill Sheehan, maaari bang gamutin ng tradisyonal na gamot ang mga tao? Sumimangot si Janice Swan at sinabing, bagaman ang tradisyonal na gamot ay nakakagamot ng ilang sakit, wala itong silbi sa mga malalaking operasyon. Nagpatuloy si Laird, pakinggan mo ako, ang tradisyonal na practitioner ng gamot na tinutukoy ko ay napakahusay, tunay na isang divine doctor. Hindi nagtagal, pinagaling niya ang matanda na may kritikal na sakit ng Stewart family. Bukod dito, maging si Joan Holman, Dr. Holman, ay pinuri ang pambihirang kakayahan ng Divine Doctor sa medisina, at nakiusap pa na maging apprentice ng Divine Doctor. Ang Divine Doctor na tinutukoy niya ay si Manuel Bennett. Habang nakikinig sila sa mga salita ni Laird Tennant, parehong natigilan sa pwesto sina Bill Sheehan at Janice Swan. Kabanata 062, sabihin sa kanya na lumapit at humingi ng tawad. Kilalang-kilala ang pangalan ni Joan Holman, dahil siya ang nangungunang doktor ng River City at nakapagpagaling ng hindi mabilang na mga pasyente. Dahil kahit na si Dr. Holman ay nag-aangkin na ang banal na mga medikal na kasanayan ng doktor ay napakahusay, marahil ang banal na doktor ay talagang makapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, narinig din nila ang tungkol kay Sir Stuart na pinagaling ng mahiwagang banal na doktor.
Nagpatuloy si Lieutenant, bagaman hindi ko matiyak kung kayang gamutin ng banal na doktor si Maggie, basta may pag-asa, kailangan nating subukan, di ba? Nagmamadaling sinabi ni Bill Sheehan, Old Tanner, nasaan na ang banal na doktor na iyon? Iimbitahan ko siya. Hayaan mo muna akong tawagan ang banal na doktor para malaman kung nasaan siya. Pagkatapos ay kinuha ni Lieutenant ang kanyang mobile phone at tumawag. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Lieutenant, Commissioner, ang sabi ng banal na doktor ay nasa East Beauty Pharmaceuticals siya. Talaga. Lumiwanag ang mukha ni Bill Sheehan, at sinabi niya, Matandang Tanner, samahan mo ako, at sabay nating anyayahan ang banal na doktor. Sige. Pumayag naman si Lieutenant. Janice, wait here, babalik tayo agad. Inutusan ni Bill Sheehan si Janice Swan, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis kasama si Lieutenant. Gayunpaman, si Janice Swan ay may naguguluhan na mukha. East Beauty Pharmaceuticals. Bakit ang banal na doktor ay nasa East Beauty Pharmaceuticals? Kung tutuusin, ngayon lang niya nakilala si Julia Stewart, ang presidente ng East Beauty Pharmaceuticals. Samantala, East Beauty Pharmaceuticals. Tanggapan ng Pangulo. Nakita ni Julia Stewart si Manuel Bennett na ibinaba ang telepono at nagtanong, Manuel, sino ang tumawag sa iyo ngayon? Sinabi ni Manuel Bennett, tumawag si Direk Tanner mula sa Central City Hospital, na hinihiling sa akin na gamutin ang isang pasyente. Oh! Tumango si Julia Stewart at sinabing, Manuel, matagal ka nang gustong imbitahan ni Direk Tanner na magtrabaho bilang isang doktor sa Central City Hospital, at gusto ka pa niyang gawing vice-presidente. Hindi ka ba natutokso kahit konti? Umiling si Manuel Bennett at sinabing, bagaman ako ay isang doktor, hindi ko kayang tiisin ang mga paghihigpit ng ospital. Kaya, pagdating sa pagtatrabaho bilang doktor sa ospital, kalimutan mo na. Kakaiba ka talaga. Walang magawang umiling si Julia Stewart, pagkatapos ay nagtanong, by the way, pupunta ba si Direk Tanner para imbitahan ka? Oo. Tumango si Manuel Bennett. Sabi ni Julia Stewart, dahil si Direk Tanner ang nagkusa na imbitahan ka, bakit hindi mo siya tulungan? Tutal, noong na-hospital ang lolo ko, malaki ang naitulong sa amin ni Direk Tanner. Nagkibit-balikat si Manuel Bennett, ang taong iyon ay isang disenteng tao, tutulungan ko siya. Makalipas ang mga 20 minuto. Kumatok, kumatok, kumatok. May biglang kumatok sa pinto. Sinabi ni Julia Stewart, pakiusap, pumasok ka. Bumukas ang pinto, at pumasok sina Lieutenant at Bill Sheehan. Sa sandaling bumukas ang pinto, tumakbo si Lieutenant kay Manuel Bennett, humihingal, Dr. Ben, tulungan mo kami. Umupo si Manuel Bennett sa sofa, humigop ng kape, at mahinahong sinabi, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Ito ay si Commissioner Sheehan ng River City Industrial and Commerce Bureau. Ipinakilala ni Lieutenant si Bill Sheehan, pagkatapos ay nagpatuloy, noon pa lang, ang kanyang anak na babae ay nasa isang matinding aksidente sa sasakyan. Kasalukuyan siyang nililigtas sa ospital. Ngunit nabigyan na siya ng kritikal na abiso, at ang kanyang kalagayan ay lubhang mapanganib, at malamang na hindi siya makakaligtas. Kaya pakiusap, Dr. Ben, iligtas mo siya. Tiningnan ni Bill Sheehan si Manuel Bennett pataas at pababa, at naisip na siya ay napakabata pa. Kung hindi dahil sa katiyakan ni Lieutenant na kakaiba ang medical skills ni Manuel Bennett, tiyak na hindi siya maniniwala. Commissioner, na aksidente ang anak mo, okay lang ba siya? Dumating din si Julia Stewart. Napabuntong hininga si Bill Sheehan, ang aking anak na babae ay nasa kritikal na kondisyon ngayon. Kung hindi, hindi ko na kailangang humingi ng tulong kay Dr. Ben. President Stewart, kilala mo ba ang taong ito? Napatingin si Manuel Bennett kay Bill Sheehan. Kung tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking ito, wala siyang pakialam. Ginagawa ko. Tumango si Julia Stewart at sinabing, si Commissioner Sheehan ay asawa ni President Spence. Pagkarinig nito, nanlamig ang mukha ni Manuel Bennett. Tumingin siya kay Lieutenant at sinabing, Dean Tanner, kung ibang tao, willing akong tretuhin sila.
Pero kung gusto mong tretuhin ko ang anak ng lalaking ito, ayaw ko. Napatulala si Lieutenant. Dr. Ben, bakit? Naguguluhan din si Bill Sheehan, nakasimangot at sinabing, Dr. Ben, sa palagay ko hindi kita nasaktan. Sinabi ni Manuel Bennett, hindi mo ako nasaktan, ngunit ang iyong asawa ay nasaktan si Pangulong Stuart. Kaya hindi ko siya gagamutan. Tanong ni Bill Sheehan, Dr. Ben, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ito itinago ni Manuel Bennett at sinabi niya kay Bill Sheehan ang tungkol sa insidenteng nangyari sa Blue Bridge Cafe hindi pa nagtagal. Matapos pakinggan ang mga salita ni Manuel Bennett, yumuko si Bill Sheehan kay Manuel Bennett at sinabing, Dr. Ben, napakalayo nga ng asawa ko. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, hindi mo asawa. Ano ang halaga ng iyong paghingi ng tawad? Higit pa rito, kahit na humingi ka ng tawad, dapat kang humingi ng tawad kay Pangulong Stuart, hindi sa akin. Sinabi ni Julia Stewart, Manuel, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Huwag mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Pumunta ka na lang sa ospital dali. Bagamat tuwang-tuwa siya na tumayo si Manuel para sa kanya, alam din niya ang kahalagahan ng bagay, at ayaw niyang maantala ni Manuel ang pagliligtas para sa insidenteng ito. Sumimangot din si Lieutenant, yes, Mr. Ben, mangyaring magmadali sa ospital kasama ako. Ang anak ni Commissioner Sheehan ay naghihintay para sa iyong pagliligtas. Mamaya, hihilingin ko kay President Spence na humingi ng tawad kay President Stuart. Bagamat naisip niya na masyadong malayo ang mararating ni Janice Swan, hindi pa ngayon ang oras para makipagtawaran sa mga isyong ito. Nanatiling hindi natinag si Manuel Bennett, na nagsasabing, ano ang kinalaman sa akin ng buhay o kamatayan ng kanyang anak. Kung gusto mong tumulong ako, magagawa mo, pero hayaan mo agad ang babaeng iyon na lumapit at humingi ng tawad kay President Stuart. Kung hindi, huwag mong asahan na ililigtas ko ang sinuman. Si Manuel Bennett ay isang tao na malinaw na nakikilala sa pagitan ng kabaitan at sama ng loob. Kung may gumagalang sa kanya, igagalang niya sila bilang kapalit. Pero talagang nairita siya ngayon ni Janice Swan. Masyado siyang mayabang at walang galang. Lumingon si Lieutenant at tumingin kay Bill Sheehan, Commissioner, ano ang dapat nating gawin? Huminga ng malalim si Bill Sheehan at sinabing, tatawagan ko si Janice ngayon din. With that, kinuha ni Bill Sheehan ang kanyang mobile phone at tinawagan si Janice Swan. Di nagtagal. Nagmamadaling pumasok si Janice Swan, Pang Hui, anong problema? Bakit mo ako pinilit na lumapit? Seryosong sinabi ni Bill Sheehan, Janice, nasaktan mo ba sina President Stuart at Dr. Ben? Dr. Ben. Biglang natigilan si Janice Swan, sinong Dr. Ben? President Spence, ito si Dr. Ben. Tinuro ni Lieutenant si Manuel Bennett. Nanlamig ang mukha ni Janice Swan, hindi ba siya ang assistant ni President Stuart? Paano siya naging doktor? Ngumisi si Manuel Bennett, sino ang nagsabi na ang isang katulong ay hindi maaaring maging isang doktor? Sumimangot si Janice Swan, tumingin kay Lieutenant, at sinabing, Dean Tanner, nagkamali ka ba? Umiling si Lieutenant, hindi nagkakamali, siya ang divine doctor na nagpagaling kay Sir Stuart. Sabi ni Janice Swan, Dean Tanner, I still think this kid is unreliable. Tanungin natin si Dr. Holman. Nag-alinlangan din si Bill Sheehan sa pagiging maaasahan ni Manuel Bennett, ngunit hindi niya ito direktang sinabi. Sa halip, sinabi niya, Dean Tanner, mangyaring tawagan si Dr. Holman at tanungin kung mayroon siyang anumang mga solusyon. Kabanata 063, Pagpapahayag ng kamatayan. Sige, tatawagan ko kaagad. Tumango si Lieutenant at saka tinawag si Joanne Holman. Saglit na nagring ang telepono bago ito nakakonekta, at si Lieutenant ay lumipat sa hands-free. Director Tanner, ano ang problema? Dumating ang boses ni Joanne Holman. Sinabi ni Lieutenant, Dr. Holman, mayroon akong isang pasyente dito na nangangailangan ng iyong tulong para sa paggamot. Sabi ni Joanne Holman, anong klaseng pasyente? Mangyaring sabihin sa akin ang mga sintomas.
Walang pag-aalinlangan, totoo na sinabi ni Laird Tennant ang kalagayan ni Joanne Holman Lillishian. Matapos marinig ang mga salita ni Laird Tennant, nagmuni-muni sandali si Joanne Holman at sinabing, Director Tanner, kung ako mismo ang gagawa nito, baka mailigtas ko ang buhay ng batang babae. Pero para tuluyang magamot siya, natatakot akong imposible. Bukod dito, kahit na mailigtas ang kanyang buhay, ang batang babae ay malamang na paralisado sa kama sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, kung ang aking Panginoon na si Manuel Bennett ay papasok, dapat ay may mataas na pagkakataon na ganap na mapagaling ang batang babae. Sa isang iglap, natahimik ang opisina. Natarante sina Bill Sheehan at Janice Swan sa mobile phone, at saka tumingin kay Manuel Bennett. Talagang hindi sila naniwala kay Manuel Bennett ngayon, ngunit ngayong narinig na nila si Joanne Holman na sinabi ang parehong bagay, wala silang ibang pagpipilian kundi ang maniwala. Si Joanne Holman ang unang Divine Doctor sa River City, at ang kanyang mga salita ay natural na may bigat at hindi binibigkas ng walang taros. Director Tanner, abala ako sa pag-aaral ng acupuncture skills na itinuro sa akin ng master ko, at hindi nakita kakausapin pa. Mangyaring anyayahan ng aking guro. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Joanne Holman ang telepono. Si Bill Sheehan ay natauhan na rin sa oras na ito. Parang ngayon, wala na talaga silang choice kundi humingi ng tulong sa binatang ito. Sinigawan niya si Janice Swan, Janice, simula nang maging presidente ka ng Excellent Chamber of Commerce, lalo kang naging mayabang at walang galang, maraming beses na hindi ko napigil ang manood. Alam kong magkakaroon ng gulo balang araw. Sinabi lang ni Dr. Bennett na kung hindi ka humingi ng tawad kay President Stewart, hindi niya ililigtas si Lily. Ano pa hinihintay mo? Humingi ng tawad kay President Stewart kaagad. Nang inag ang katawan ni Janice Swan, at nawala ang dating kayabangan at kawalan ng respeto. Mabilis siyang yumuko kay Julia Stewart, President Stewart, humihingi ako ng tawad sa pagmamataas at kabastusan ko ngayon, pasensya na. Mangyaring hikayatin si Dr. Bennett na tulungang iligtas ang aking anak na babae. Napabuntong hininga si Julia Stewart at sinabi kay Manuel Bennett, Manuel, pakitulungan si Pangulong Spence. Alam niyang nagkamali siya. Sige, President Stewart, para sa iyong kapakanan, bibigyan ko sila ng kamay. Ibinaba ni Manuel Bennett ang tasa, tumayo, at sinabi kay Laird Tennant at sa iba pa, ano pa ang hinihintay ninyo? Fair na. Mabuti, Dr. Ben, pakiusap. Si Laird Tennant ay gumawa ng isang kilos ng paanyaya. Hindi nagtagal, sinundan ni Manuel Bennett si Laird Tennant at ang iba pa palabas ng kumpanya, dumiretso sa Central City Hospital. Bumilis ang takbo ng sasakyan, at wala pang 20 minuto, nakarating na sila sa ospital. Pagdating sa ospital, mabilis na sumakay ng elevator si Manuel Bennett at ang iba pa papunta sa ikatlong palapag at naglakad patungo sa operating room. Nang dumating si Manuel Bennett at ang iba pa sa operating room, kakabukas lang ng pinto. Lumabas si Dr. Winslet. Dr. Winslet, kumusta ang sitwasyon? Tanong agad ni Laird Tennant. Dr. Winslet, okay na ba ang anak ko? Tanong din ni Bill Sheehan. Bumantong hininga si Dr. Winslet at tumingin kina Bill Sheehan at Janice Swan, na nagsasabing, paumanhin, huminto na ang tibok ng puso ng iyong anak, at wala ng mga palatandaan ng buhay. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Paano mamatay ang anak ko? Hindi ito totoo. Hindi totoo. Mariing umiling sina Bill Sheehan at Janice Swan, na tuluyang napaiyak. Ngunit napakunot ang noo ni Manuel Bennett at dumiretso sa operating room. Hoy, sino ka? Ang mga hindi autorisadong tauhan ay hindi pinapayagan sa operating room. Nagmamadaling lumapit si Dr. Winslet para pigilan siya. Sinabi ni Laird Tennant, Dr. Winslet, ito si Dr. Bennett na nagpagaling kay Sir Stewart. Hayaan si Dr. Bennett na pumasok at tingnan. Diyos ko, siya ang Divine Doctor. Biglang natigilan si Dr. Winslet, paano siya naging bata pa? Wala siya noong pinagaling ni Manuel Bennett si Sir Stewart, dahil wala siya para mag-aral sa ibang probinsya at ospital, kaya hindi niya kilala si Manuel Bennett.
Sinabi ni Dr. Winslet, ngunit patay na ang babae, kahit na ang isang divine doctor ay hindi na kayang ibalik ang mga bagay ngayon. Sinabi ni Ben, iyan ang iyong paghatol, hindi sa akin. Halika, tingnan ni Dr. Ben. Sabi ni Laird Tennant, at saka sumunod kay Manuel Bennett sa operating room. Sumunod din si Dr. Winslet. Muling isinara ang pinto ng operating room. Pang Hui, mabubuhay pa ba ang anak natin? Nanginginig na tanong ni Janice Swan. Napatikip si Bill Sheehan sa kanyang mga ngipin at sinabing, si Dr. Bennett ang master ni Dr. Holman, kasama si Dr. Bennett dito, maaaring may pag-asa. Kahit na sinabi niya iyon, wala talaga siyang pag-asa sa puso niya. Kung tutuusin, idineklara na ng doktor na patay na ang kanyang anak. Pagkapasok sa operating room, nakita ni Manuel Bennett ang isang maliit na batang babae na puno ng dugo na nakahiga sa operating table, humihingal. Bukod dito, ayon sa iba't ibang mga instrumento, ang batang babae ay walang mga palatandaan ng buhay. Director Tanner, sino itong batang ito? Bakit siya nasa operating room? Ang tanong ng isang doktor na hindi kilala si Manuel Bennett. Dr. Ben, paano ka narito? Sa kasamaang palad, patay na ang batang ito, at wala kang magagawa kahit narito ka. Sabi ng isang doktor na nakakilala kay Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay dumiretso sa batang babae at tiningnan ang kanyang pulso, agad na sinabing, hindi pa siya patay. Ano? Hindi patay? Paano ito posible? Eksakto, tumigil ang tibok ng puso ng batang ito, paanong hindi siya namatay? Ang lahat ng mga doktor na naruroon ay napasigaw sa hindi makapaniwala. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett, naglabas siya ng isang kahon ng mga pilak na karayom, inilagay sa mesa, at pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang kanang kamay. Whoosh whoosh whoosh. 9 na pilak na karayom na may iba't ibang haba at kapal ang lumipad sa labas ng kahon, at isa-isa, na may nakasisilaw na pilak na kinang, tinusok nila ang mga acupoint ng katawan ng batang babae. Hum hum hum. Ang 9 na pilak na karayom ay sabay-sabay na tumusok sa 9 na acupoints at pagkatapos ay marahang ng inig. Dahil napakakritikal ng kondisyon ng batang babae, inilapat ni Manuel Bennett ang lahat ng 9 na pamamaraan ng 9 na karayom sa langit na daan, ng sabay-sabay. Bukod dito, sa pagpasok ng mga pilak na karayom, ang katawan ng batang babae ay talagang tumigil sa pagdurugo. Nang makita ito, lahat ng mga doktor na naruroon ay nagulat. Pagpasok pa lang ng 9 na karayom na pilak, natigil na ang pagdurugo. Siyempre, ang nakita ng mga doktor na naruroon ay nasa ibabaw lamang. Nang ipasok ni Manuel Bennett ang 9 na karayom na pilak, hindi lang ito para pigilan ang pagdurugo kundi para ayusin din ang mga nasirang organo ng batang babae. Gayunpaman, upang mapabilis ang paggamot, pinakilos ni Manuel Bennett ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, iniunat ang 2 kamay, inilagay ang mga ito sa dibdib ng batang babae, at patuloy na ipinasa ang totoong chi sa kanya. Habang patuloy na dumadaloy ang totoong chi, mabilis na nagayos ang mga organo ng batang babae. Wala pang kalahating oras. Tumulo. Biglang nag-beep ang isang device sa operating room. Ang malinaw na tunog na ito ay pumasok sa mga tainga ng lahat ng mga doktor. Lahat sila ay tumingin sa electrocardiogram at tulala, nakatayo doon na parang kahoy na istaka. Kabanata 064, Medikal na Himalang. Sa sandaling ito, ang dating tuwid na electrocardiogram graph ay nagsimulang muling umakyat. Patuloy na tumaas ang tibok ng puso. 10, 20, 30, hanggang sa bumalik ito sa normal na tibok ng puso ng tao. Paano posible? Nagsimula na naman talagang tumibok ang puso ng bata. Hindi napigilan ng isang doktor na mapasigaw sa tuwa. Ibinuko rin ng ibang mga doktor ang kanilang mga bibig, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Naikuyom ni Laird Tennant ang kanyang mga kamao sa tuwa. Gaya ng inaasahan, ang pag-imbite kay Dr. Bennett ang pinakamatalinong pagpipilian. Kahit na ang mga patay ay maaaring mabuhay muli. Hindi pinansin ni Manuel Bennett ang lahat, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mahinang gintong liwanag, tulad ng isang laser radar, na sinusuri ang katawan ng batang babae.
Sa balat nito, kitang-kita niya ang bawat sirang ugat at buto sa katawan ng batang babae. Kaya, direkta niyang ginamit ang Eugene Duanbone Hand technique mula sa The Medical Immortals Treasure para muling icon-ecta ang mga sirang ugat at buto sa babae. Habang isinaaktibo ang kanyang truth chi, nagsimulang magningning ang mga palad ni Manuel Bennett na may nakasisilaw na gintong liwanag. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat sa ganap na pagkamangha. Posible kayang isang immortal ang binatang ito. Gayunpaman, nalilito sila, hindi alam kung ano ang eksaktong ginagawa ni Manuel Bennett. Ngunit nang makita si Manuel Bennett na nagko-concentrate, hindi sila nang ahas na abalahin siya, at tahimik na pinanood ang paglalahad ng eksena. Lumipas ang oras, segundo sa segundo. Lumipas ang kalahating oras. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Manuel Bennett, pinunasan ang pawis sa kanyang noo, at sinabing, sa wakas, naligtas na siya. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Ang batang babae, na walang malay sa operating table, ay talagang nagmulat ng kanyang mga mata. Gayunpaman, ang batang babae ay medyo nalilito, hindi alam kung ano ang sitwasyon. Ano? Gising na siya, gising na talaga ang bata. Oh my God, buhay siya. Nabuhay talaga ang bata. Isang mahimalang muling pagkabuhay. Divine Doctor. Divine Doctor talaga. Gulat na sigaw ng mga doktor, namumula ang mga mata sa excitement. Si Dean Tanner, na pinipigilan ng kanyang pananabik, ay hinimok, bilasan mo at suriin ang katawan ng bata. Agad na sinuri ng ilang doktor ang katawan ng batang babae. Makalipas ang ilang minuto, Dean, bumalik sa normal ang katawan ng bata sa bawat aspeto. Hindi lang iyon, ang mga sirang ugat, nasirang organ, at buto ng batang ito ay naayos na lahat. Amazing, nakakamangha talaga. Ang tradisyonal na gamot ay maaari ring magsagawa ng mga operasyon sa pag-opera. Sabay-sabay na bulalas ng ilang doktor, puno ng gulat at paghanga ang mga mata nang tumingin kay Manuel Bennett. Hindi pa sila nakakita ng sinumang tradisyonal na practitioner ng gamot na may ganitong pambihirang kasanayan sa medikal. Hindi banggitin ang tradisyonal na gamot, kahit na ang Western medicine ay hindi maihahambing. Sinong doktor ang maaaring bumuhay ng isang patay na tao sa napakaikling panahon? Maliban sa binata na nasa harapan nila, malamang na walang ibang makagagawa nito. Isang himala. Tuwang-tuwang tinapik ni Dean Tanner si Manuel Bennett sa balikat, Dr. Ben, gumawa ka ng milagro sa kasaysayan ng medisina. Kalmado ang ekspresyon ni Manuel Bennett na parabang isang simple at ordinaryong gawain lang ang ginawa niya. Iniligpit niya ang mga pilak na karayom at naglakad patungo sa labasan ng operating room. Nagmamadaling sumunod si Dean Tanner. Sa sandaling ito, sa labas ng operating room, sabik na naghihintay sina Bill Sheehan at Janice Swan. Kahit na pakiramdam nila ay wala ng pag-asa at ang kanilang anak na babae ay hindi na mailigtas, pinanghawakan pa rin nila ang isang kislap ng pag-asa. Sana may milagrong mangyari. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng operating room. Sabay na lumabas sina Manuel Bennett at Laird Tennant. Mr. Tennant, Dr. Ben, kumusta ang anak ko? Nagmamadaling tumakbo sina Bill Sheehan at Janice Swan. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pagkabalisa. Gayunpaman, sinadya ni Laird Tennant ang pagmumuni-muni bago sinabing, well. Nang makita ang ekspresyon ni Laird Tennant, parehong lumubog ang puso ni Bill at Janice. Paos na sinabi ni Bill, Mr. Tennant, sabihin mo lang sa amin, handa na kami sa pinakamasama. Pinunasan din ni Janice ang luha, Director Tanner, wala na ba ang anak ko? Buhay siya. Bago matapos ni Janice ang kanyang pangungusap, binigkas ni Laird Tennant ang dalawang salitang ito. Buhay. Alam ko na. Malungkot na ungol ni Janice, pero maya-maya lang ay nag-react siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Laird Tennant, Director Tanner, what did you just say? Sabi mo buhay ang anak ko. Tinitigan ding mabuti ni Bill Sheehan si Laird Tennant, nanginginig ang mga labi, Mr. Tennant, hindi ka nagbibiro ha? Tawa ng tawa si Laird Tennant, Bill, bakit ako magbibiro nito?
Sinasabi ko ang totoo, si Maggie ay talagang iniligtas ni Dr. Ben. Talaga. Tinitigan ni Nabil at Janice si Laird Tennant, hindi pa rin lubos na makapaniwala. Siyempre, totoo. Tumango si Laird Tennant at sinabing, sa totoo lang, kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala. Pero ang totoo, iniligtas talaga ni Dr. Bennett si Maggie at pinagaling lahat ng sugat niya. Ibig sabihin, pagkatapos ma-discharge si Maggie, mabubuhay na siya tulad ng isang normal na tao. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, muling bumukas ang pinto ng operating room. May ilang doktor na lumabas na nagtutulak sa isang hospital bed. Nakahiga sa kama si Lily Sheehan. Maggie. Agad namang sumugod si Nabil at Janice. Si Lily, nadilat ang mata, ay nagsabi, Tatay, Nanay, matagal lang talaga akong nanaginip. Akala ko hindi nakita makikita. Maggie, wow. Niyakap ni Nabil at Janice si Lily ng mahigpit na walang tigil sa pag-iyak. Sa panunood ng eksenang ito, hindi napigilan ni Laird Tennant at ng ilang doktor na maluha ang mga mata. Maya-maya pa, hinayla ni Bill Sheehan si Janice at direktang lumuhad sa harap ni Manuel Bennett. Immortal Dr. Ben, salamat sa pagligtas sa aking anak. Ang iyong kabaitan at kabutihan ay maaalala ni Bill. Simula ngayon, negosyo ko na ang negosyo mo. Immortal Dr. Ben, salamat sa pagligtas sa anak ko. Immortal Doctor, I also really sorry for my past mistakes, I shouldn't have looked down on others. At hindi ako dapat naging mayabang at walang galang sa inyo ni President Stewart. Hindi ko na uulitin. Sorry talaga, sorry. Marahan na bamantong hininga si Manuel Bennett at tinulungang tumayo si Nabil at Janice, Mr. Sheehan, President Spence, hindi na kailangan pang magpasalamat. Napaka-adorable ni Maggie, hindi ko kayang tumayo at hayaang may mangyari sa kanya. Maggie, salamat agad kay Kuya. Sabi ni Bill kay Lily. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lily, na may pasasalamat na sinabing, Salamat, Kuya. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, marahang tinapik ang ulo ng batang babae. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan, napakabuting babae ni Maggie. Pagkatapos, itinulak ng mga doktor si Lily. Hindi sumunod si Nabil at Janice. Kinuha ni Janice ang isang bank card mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Manuel Bennett, na nagsasabing, Immortal Dr. Ben, mayroong 10 milyon sa card na ito, at ang password ay 666. Bagamat hindi kalakihan ng pera, ito ay tanda ng aming pasasalamat, at sana ay tanggapin ninyo ito. Gayun din, huwag mag-alala, tiyak na tutulungan ko si President Stewart na makipag-usap sa mga boss sa Business Association at subukang pigilan silang wakasan ang kanilang pakikipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals. Kabanata 065, Maglakad sa amin. Oo, Dr. Ben, mangyaring tanggapin ito. Huwag kang tumanggi. Kinuha ni Bill Sheehan ang bank card mula sa kamay ni Janice Swan at ibinigay kay Manuel Bennett. Sige, tatanggapin ko. Ngumiti si Manuel Bennett, tumango, at iniligpit ang bank card. Dr. Ben, naisip mo na ba ang pagkakataong binanggit ko sa iyo noong nakaraan? Sa sandaling ito, lumakad si Laird Tennant. Anong pagkakataon? Si Manuel Bennett ay naguguluhan, hindi lubos na nauunawaan ang sitwasyon ng sabay-sabay. Pinunasan ni Laird Tennant ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, tungkol ito sa pagiging vice-presidente sa aming ospital. Ito. Mukhang walang magawa si Manuel Bennett at sumagot, Director Tanner, kalimutan na natin ang bagay na ito. Hindi ko talaga naisip na magtrabaho sa isang ospital bilang isang doktor. Nagpumilit si Laird Tennant, Dr. Ben, paano ito? Hindi mo kailangang magtrabaho on-site sa aming ospital. Kailangan mo lamang maging isang honorary vice president na may taunang sweldo na 10 milyon. Paano iyon tunog? Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Manuel Bennett. Sumagot si Laird Tennant, sa hinaharap, kung ang aming ospital ay makatagpo ng anumang mahirap na sitwasyon, kailangan mo lang kaming tulungan. Sumigaw si Bill Sheehan, Dr. Ben, mangyaring tanggapin ito kung gaano katapat si Laird.
Naisip ito ni Manuel Bennett at naisip na hindi ito magiging masyadong problema dahil hindi na niya kailangang magtrabaho on-site. Kailangan lang niyang magbigay ng kamay paminsan-minsan. Isinasaalang-alang ito, sumang-ayon siya at tumango, sige, sumasang-ayon ako. Salamat, Dr. Ben. Salamat. Si Lieutenant ay mukhang tuwang-tuwa at nagmamadaling sinabi, Dr. Ben, ihahanda ko ang kontrata sa susunod na 2 araw at personal kong ihahatid ito sa iyong pintuan. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Sinabi ni Bill Sheehan, Dr. Ben, umaasa akong i-treat ka sa isang pagkain, ngunit kailangan nating manatili kay Maggie ngayon. Sorry talaga. Sagot ni Manuel Bennett, pumunta ka at samahan mo si Maggie. Magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa isang pagkain sa hinaharap. Salamat sa pag-unawa, Dr. Ben. Tumango si Bill Sheehan. Pagkatapos, nakipag-chat saglit si Manuel Bennett kina Lieutenant at Bill Sheehan bago lumabas ng ospital. Paglabas niya ng ospital, nakita ni Manuel na madilim na. Sa sandaling ito, tinawag ni Julia Stewart si Manuel. Sinagot ni Manuel ang telepono. Manuel, kumusta ang sitwasyon? Pagka-connect ng tawag, boses ni Julia ang bumungad. Huwag kang mag-alala, ang batang babae ay ganap na gumaling. Sumagot si Manuel Bennett, pagkatapos ay nagpatuloy, siya nga pala, sinabi ni President Spence na susubukan niyang makipag-usap sa mga boss ng Excellent Chamber of Commerce para pigilan silang wakasan ang kanilang kontrata sa East Beauty Pharmaceuticals. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Julia Stewart at sinabing, Manuel, malaki na naman ang naitulong mo sa akin. Salamat. Ikaw ang fiancé ko. Tama lang natulungan kita. Hindi na kailangang magpasalamat. Ngumiti si Manuel Bennett at nagtanong, nasa kumpanya ka pa ba? Oo, pero uuwi na ako. Dapat umuwi ka na rin. Sige. Pumayag naman si Manuel Bennett at ibinaba ang telepono. Matapos ilagay ang kanyang telepono, nagparada ng taxi si Manuel at dumiretso sa Divine River Garden. Pagkalabas ng ospital at pagdaan sa ilang pangunahing kalye, pumasok ang kotse sa isang sparser street. Gayunpaman, nang lumiko ang kotse sa isang kanto sa intersection. Biglaan. Isang itim na Land Rover ang sumugod mula sa sulok, na hamarang sa daan. Hiss! Nagulat ang taxi driver at pinara ang preno. Ang kotse ay dumulas ng mahigit 100 metro bago huminto. Gayun din, 3 itim na Land Rovers ang lumitaw sa likod ng taxi, huminto sa likod nito. May kabuuang 4 na Land Rovers ang nakapalibot sa taxi sa gitna. Anong nangyari? Anong nangyayari? Napatulala ang taxi driver, hindi sigurado sa sitwasyon. Bahagyang ipinikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata. Tila siya ang pinupuntirya ng mga tao sa sasakyan. Hindi niya lang alam kung kaibigan ba sila o kalaban. Maya-maya, bumukas ang mga pinto ng 4 na Land Rovers. Lumabas sa mga sasakyan ang 8 babaeng nakasuot ng itim na suit na may nakapusod at payat na figure at lumapit sa taxi. Ang 8 babaeng ito ay may malamig na tingin at nakakatakot na aura, malinaw na hindi ordinaryong tao. Nang makita ang kanilang mga titig, nanginginig ang taxi driver, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sinasabing, anong nangyayari sa mga babaeng ito? Para silang papatay ng tao. Ako ay palaging disente at masunurin sa batas. Wala naman siguro akong nasaktan, di ba? Sagot ni Manuel Bennett, dude, it's not about you. Hinahabol nila ako. Ano? Natigilan ang taxi driver, kailan mo sinaktan ang mga babaeng ito, pare? Iminumungkahi kong tumawag ka ng pulis. Hindi na kailangan yan. Sa anumang kaso, hindi mo kailangang mag-alala, ito ay walang kinalaman sa iyo. Sagot ni Manuel Bennett at saka kinuha ang kanyang mobile phone para magbayad ng pamasahe sa taxi bago bumaba ng sasakyan. Nang makitang lumabas ng sasakyan si Manuel Bennett, agad na lumapit ang 8 babae. Tiningnan ng punong babae si Manuel Bennett pataas at pababa at malamig na nagtanong, ikaw ba si Manuel Bennett? Tama iyan. Tumango si Manuel Bennett at nakangiting sinabi, maaari ba akong magtanong, anong negosyo ang mayroon kayong mga magagandang babae sa akin ngayong gabing-gabi? Naghahanap ka ba ng makakausap tungkol sa buhay?
Nang makita ang walang kwentang tingin ni Manuel Bennett, napakunot ang noo ng 8 babae, gustong magwala ngunit pinigilan ang sarili. Kung tutuusin, inutusan sila ng kanilang presidente na imbitahan ang binatang ito mas mahigit. Sabi ng punong babae, Mr. Ben, gustong makipag-chat sa iyo ng ating Pangulo. Sumama ka sa amin. Presidente. Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Sino ang presidente mo? Malamig na sagot ng punong babae, samahan ng Zyfeng Business, Geraldine Zack. Oh. Kaya ito ang chairman ng Zyfeng Business Association. Tumango si Manuel Bennett bilang pag-unawa, na nagsasabing, ano ang gustong pag-usapan sa akin ng inyong Pangulo? Tulad ni Jules Sheridan, may balak din ba siyang papatayin ako? Kung ganoon, mas gugustuhin kong hindi makipaglaro sa inyong presidente. Sabi ng punong babae, Mr. Ben, hindi ka natakot sa Dragon Master mismo. Bakit matakot makipagkita sa ating Pangulo? At saka, kung gusto ka talagang patayin ng presidente, bakit niya kami ipapadala para imbitahan ka? Tumaas ang kilay ni Manuel Bennett at nagtanong, maganda ba ang presidente mo? Nang marinig ang tanong na ito, huminto ang punong babae. Naguguluhan din ang 7 babae, hindi sigurado sa layunin ng tanong ni Manuel Bennett. Sumagot ang punong babae na may pilit na pasensya, syempre, napakaganda ng ating Pangulo. Well, kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay sasama ako sa iyo. Nakangiting tumango si Manuel Bennett, na nagsasabing, sa halip na makipagkita sa mga bastos na lalaking iyon, mas magandang opsyon ang makilala ang inyong magandang presidente. Ang tunay na dahilan kung bakit siya pumayag ay makipagkita sa Zyfeng Business Association President at tanungin siya kung kailan darating ang South Protection King para sa isang pulong. Pakiusap. Magalang na sumenyas ang punong babae. Hindi nagtagal, sumakay si Manuel Bennett sa kotse at umalis kasama ang 8 babae. Hanggang sa nakaalis na ang 4 na Land Rover ay tuluyang nakahinga ng maluwag ang taxi driver, na bamulong, sino ba itong mga babaeng ito? Tinakot talaga nila ako.